Good morning and welcome to Our Lady of Mount Carmel Cathedral Parish. We kindly ask for your attention as we go through some of the practical guidelines so that our liturgical celebration today may be solemn and meaningful and at the same time safe for everyone. Those who are considered at risk or vulnerable members of our community, elderly and individuals with underlying medical condition, and those who are sick with flu-like symptoms, cough, fever, etc., are strongly encouraged to remain at home. TV and Facebook Mass coverage on Sundays will continue for those who are not able to participate in the church. Please wear your mask and maintain a safe distance from each other at all times. Enter and exit the church in a calm manner without crowding the doors. Pews are closed off alternately in order to maintain a safe distancing. Only 3 persons can sit per pew. However, married couples and families can sit together on the same pew. There will be no collection during the offertory. However, collections baskets are available if anyone wishes to give their donations. Please refrain from any physical contact during the sign of peace. During the distribution of Holy Communion, please follow designated markers in the aisle. Holy Communion will be distributed only by the hand. Special blessings for birthday, wedding anniversary, or safe travels will be done after the Mass. Veneration of relic and lighting of votive candles are temporarily suspended. While it is possible to pray in front of holy images, please refrain from touching or kissing the images. Always observe proper distancing. Thank you for your understanding and cooperation. Animas para si Bibian S. Gamboa, Luis Sabangan, Emiliano Tiglao, Aurora Sabangan, Sansa Perlota, Marcelina Jimena, Alfredo Jimena Sr., Herberto E. Balbuena, Cristina Reyes Martin, and vida para si Clarence Tenorio, Jesus Elameto, Alma Pasillos, Arayane Maratita, Joshua Sablan, Avelino Mamaril, and special intention for A.K. Taysakan and Earl Yuklan. Novena Mass in honor of San Juan, Thanksgiving for Father's Day, Mass intention for protection and blessing of all the staff, management, family, and patient of Saipan Health Clinic and St. Jude Renal Care, at misang pasasalamat para sa karawan ni Dominador Pineda. Panalangin sa ating ina, kalusugan ng may karamdaman para sa kaligtasan ng pandemyang COVID-19. O Maria, patuloy kang nagniningning sa aming paglalakbay bilang tanda ng kaligtasan at pag-asa. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, kalusugan ng may karamdaman. Sa paanan ng krus ay nakibahagi ka sa hirap ni Jesus, taglay ng matatag na pananampalataya. Ikaw, kaligtasan ng lahat ng mga tao, ay nakababatid ng aming kailangan. Naniniwala kami na iyo itong ipagkakaloob upang sa gayon, gaya ng ginawa mo sa Cana, Galilea, ang kagalakan at pagdiriwang ay manunumbalik matapos ang sandaling ito ng pagsubok. Tulungan mo kami, ina ng banal na pag-ibig, na iayon ng aming sarili sa kalooban ng Ama at ganapin ang tagubilin ni Jesus sa amin. Siya na umako ng aming mga pagdurusa upang taglay nito sa kanyang sarili at binata ng aming mga pigati upang pasanin kami sa pamamagitan ng krus patungo sa kagalakan ng muling pagkabuhay. Amen. Makasumpong nawa kami ng pagkalinga o mahal na ina ng Diyos. Huwag mong sipayuin ang aming pagsusumamo, kaming mga nalalagay sa pagsubok, at iadya mo kami sa lahat ng panganib, o malwalhati at pinagpalang Birhen. Ipinagdiriwang natin ngayon ay 12 linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin ni Jesus na hindi tayo dapat matakot
dahil ang anumang takot ay walang kabuluhan. Sa banal na misang ito, idalangin natin na maging matatag tayo sa ating pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoon. Tumayo po ang lahat at makiisa sa pag-awit. Tutugin kita at ang kaya-ayang lilang, ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag ng sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias.
Sinabi ni Jeremias, "Narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man, at sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan." Wika pa nila, "Marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama." Ang salita ng Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. At sa ganang akin, ako'y dadalangin, sa iyo poon sana iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtubos ay sundin, poon sa buti mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin, sa paghabag mo, ako ay lingapin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laking tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod ng bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroong nilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan,
bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa mga kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo nga nadala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesus Kristo. Ang salita ng Diyos. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatawa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyong lahat. At a special greeting sa ating mga tatay ngayon. Happy Father's Day sa mga nandito at sa mga tatay natin na hindi kasama natin ngayon sa ating pagdiriwang. Yung mga nasa bahay, mga may sakit. At atin ring inaalala sa misang ito ang ating mga tatay, lolo na pumanaw na. Ang ating ebanghelyo ngayon ay puno ng pawang magkasalungat na ideya. Kasi sabi sa Ebanghelyo ni Jesucristo, sabi niya,
Huwag ninyong katakutan ang mapatay ng katawan. Sa halip ay katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Para bang sinasabi niyang magkaroon kayo ng takot, pero huwag kayong matakot. Ano bang ibig sabihin ni Jesucristo? Magkaroon tayo ng takot sa Diyos upang tayo ay hindi mamuhay sa takot sa ating pamumuhay araw-araw. Ang takot ay isang napakahalagang emosyon sa atin, kasama ito ng ating pagiging tao. Kasi may kaibahan ang ordinaryong pagkatakot at ang sinasabi sa Ebanghelyo, magkaroon ng takot sa Diyos. Ating pag-ninilay-nilayan ang kahulugan ng dalawang klaseng takot na ito. Ang ordinaryong takot ay something na it comes natural sa atin. No? Hindi na kailangan na matutunan o pag-aralan. We just need a catalyst, no? For our fears. Kasi ang fears naman ng ating mga takot, kumbaga ay parang warning signal yan sa atin. Para sa harap ng panganib, no, sa ating buhay, maging ano paman, pag may lindol, pag may sunog, pag may bagyo, no? O iba't ibang takot, sa ating buhay. Yung iba takot sa dilim, yung iba takot humarap sa tao, yung iba may takot na humarap sa camera, for example. Yung iba, ano pa mang klaseng takot, o phobia, natin. Ang kailangan lang ay catalyst, a situation, and then the fear will come out. Pero itong takot na ito ay, normally, it will come, and then it will pass. Pero mas mahirap yung takot na sinasabi na chronic fear. Ibig sabihin, yung mamuhay tayo sa takot is not healthy. Kaya nga ngayon, itong ating hinaharap na pandemic crisis, sabi nga nila, merong mas mapanganib na pandemic sa COVID-19. Mas mapanganib sa ating buhay ang pandemic of fear. Because it spread rapidly and viciously sa ating lahat. No? In this time of, age of communication, in these past few months, we have been basically, drinking from this, same information from the mainstream media, social media, yung mga pino-forward ninyo sa WhatsApp messages, different information. Napakaraming information about COVID-19 to the point that we were not able to distinguish ano ba ang totoong information, ano ba ang reliable, ano ba ang mali, di ba? And in the end, we were overwhelmed. Ano ang naiwan sa atin? Takot. No? Takot. To the point that, noon, pag merong mag-sneeze or mag-umubo, anong sinasabi natin? God bless you. No? Ngayon, pag may mag-sneeze, nako, ang tingin sa'yo para bang gumawa ka ng isang malaking krimen. Ngayon, pag may pumasok, sa tindahan o kahit saan paman na walang mask, ang paningin sa'yo para bang isa kang terorista. No? It may sound extreme, but it's real. How did we come to this kind of, reaction? After all, no, we are talking about our brothers and sisters. Fear, takot. Ito ang isang, a good example, about fear, chronic fear. Kaya nga, sa pagbasa natin ngayon sa Ebanghelyo, tayo ay gustong bigyan ng Panginoon ng ibang klaseng takot.
takot sa Panginoon. Pero takot hindi sa negatibong kahulugan na pagkatakot sa Diyos, na para bang ang Diyos ay nandyan palagi, may hawak siya may hawak siya ng pamalo, at pag tayo ay magkamali, boom! Minsan ganito ang ating pagtingin sa Panginoon. At syempre nga naman, pag ganito ang mentality natin sa Panginoon, matatakot ka sa Diyos. As a matter of fact, many of us always think when something bad happens, ako ay pinarurusahan ng Panginoon. Not at all. God wants us to fear Him, but not in the sense. The fear of God is completely different. Kaya nga, ito, ang fear of God ay isa sa mga regalo ng banal na Espiritu. Di po ba? One of the 7 gifts of the Holy Spirit, fear of God. And we need to understand what does it mean, this fear of God, and how can we receive in our life this fear of God. Kasi pag tayo ay nakatanggap, kapag tayo ay meron ng pagkatakot, banal na pagkatakot sa Panginoon, lahat ng ating mga takot, mga phobia, ano paman, mga pag-alala sa buhay, lahat yan ay maaalis. Kaya nga we need the fear of God. Ang unang pagbasa natin ngayon sa aklat ni Propeta Jeremias ay isang magandang imahen para maintindihan natin ano ba ang kahulugan ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Unang-una, sino po ba si Propeta Jeremias? If we know who Jeremiah is, if we know his life, then we will understand na si Propeta Jeremias, siya ay meron lahat ng dahilan para mamuhay sa takot. He had all the reason in the world to be in fear constantly. Bakit? Unang-una, tinawag siya maging propeta ng Panginoon in his youth, nung bata pa siya. Immediately, anong reaction ni Jeremiah? Natakot siya. Sabi niya, Panginoon, bata pa po ako. How can I be a prophet? Call someone else. No? Call someone, yung matatanda, yung mga marurunong. Immediately, Jeremiah was afraid. I am too young, Lord. At sabi ng Panginoon, don't say you are young. No? Kasi nung panahon na yun, yung mga kabataan, walang karapatang magsalita sa harapan ng mga elderly sa kanilang bayan. And yet, God sent Jeremiah exactly in his youth to prophesy, to speak in public to everyone, including to his elderly. Imagine yung takot ni Jeremiah. Pangalawa, sa Jeremiah ay propeta nung panahon na ang bayan ng Israel ay merong binabantaan ng pagkasakop ng bayang Babylonia. No? Merong parating na army na gustong sakupin ang bayan ng Israel, ang Jerusalem. Kaya imagine ang commotion ng syudad. And yet, in front of this, Jeremiah spoke publicly. No? He spoke. Where did he get the courage? From the Lord. He had every reason to live in fear. As a matter of fact, at some point sa kanyang buhay, si Jeremiah ay ikinulong. Hindi dahil sa gumawa siya ng masama, pero siya ay ikinulong para sa kanyang kabutihan. Kasi maraming gustong pumatay sa kanya, the only safe place for him was to be in jail. Ito ang buhay ni Propeta Jeremias. And yet, sabi niya sa unang pagbasa, no? Sabi niya, subalit ikaw, Panginoon, ay nasa panig ko. Malakas ka't makapangyarihan. Ito ang translation sa Tagalog, pero ang totoong translation ay parang ganito, no? Ikaw ay, in English, you are, no? You are my hero. You are my champion. No? Hindi lang adjective na makapangyarihan at malakas. But he was talking about a person, someone who is strong, someone who is powerful, someone who really rescued him, defended him from his enemies. Si Propeta Jeremias ay may pagkatakot sa Panginoon. Bakit? Sapagkat nakita niya sa kanyang buhay
at sa buhay ng bayang Israel ang mga gawa ng Panginoon, ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon. When we speak of the fear of God, the fear of God is the fruit of this reverential awe in the presence, in the majesty of God. The moment we realize, the moment we see with our eyes what God has done in our lives, ang kadakilaan ng Panginoon, the moment we realize this, the moment we see this, then it leaves us with this certain awe. Pagkamangha sa harap ng Panginoon, pagkamangha sa kanyang kapangyarihan, and this eventually will translate to confidence in Him. If it is true that God is a mighty warrior, a mighty hero, the one who will defend me, then I can have confidence in Him, then I can trust in Him. Kaya nga, kailangan natin ngayon, no, sa pagdiriwang na ito, na hingin sa Panginoon na tayo ay turuan din. Bigyan tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon, the holy fear of God. And we can begin, brothers and sisters, by opening our eyes in our lives and to remember, ano ba ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay natin, sa buhay ng inyong pamilya. And to see that everything that happened in our life happened not because we are smart, not because we are good, but to see behind our lives this majesty, this power of God. Ito ang simula, mga kapatid, ng ang pagkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. To wonder, no, at the marvel that God has done. Just a few hours ago, may dalawa akong kaibigan na na-ordain bilang pari sa Philadelphia. No, local time doon, noon time. And then in a few hours later on, another 4 of my friends will be ordained priest in New Jersey, Newark. And this morning, kanina nakita ko yung mga pictures ng ordination. It filled me with wonder, with awe, yung pagkamangha. No? Namaalala ko ang kung sino itong mga bagong pari. And I know them. I know many of them. Ang kanilang buhay before the time in the seminary. And for me to see them now, pari na sila. Diba? Itong pagkamangha. And I know very well, knowing them, that they are priests, not because of them, but because of what God has done in their lives. This is an example, brothers and sisters. What does it mean to open our eyes to the wonders that God has done in our lives? Otherwise, if we only see, if we only believe na lahat ng buhay natin ay dahilan sa atin, dahilan sa akin, dahilan sa matalino ako, dahilan sa magaling ako, then, you know what? Sa harap ng mga panganib sa buhay, you will feel alone. If you think that everything in your life happens because you are good, because we are good alone, then the next trouble, the next danger, the next pandemic, whatever, the next crisis, you will feel alone and you will be afraid. And the fear will overwhelm you, and the fear will paralyze you. Brothers and sisters, we pray. Let us pray that in this celebration, like Jeremiah, we shall be able to say also, in sincerity, with honesty in front of God, in front of everything that He has done in our lives, the wonders He has done in our family, I hope we can honestly say, but the Lord has been always at my side, like a mighty champion, like a mighty hero, defending me. And therefore, in front of all my fears, I am not alone. I can put my trust and confidence in Him.
Tumayo po ang lahat, sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmahal sa mundo, kaya't ipinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Taglay ang pagtitiwala, ating ipanalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatiliin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, religyoso at religyosa, maging buhay na tanda nawa sila ng pag-ibig at tawag ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamagitan ng pagtuligsa sa kabulaanan upang manaig ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mabinyagang Kristiyano, huwag nawa nating isara ang ating puso at pagsikapin nating makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, masumpungan nawa nila ang kapayapaang walang hanggang kapiling ang Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na din ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka Diyos sa pamilya sa sanglibutan sa iyong pagandaan, Lord, narito namin may aalay. Mula sa lupa at bunga ng pagkawang natin na ito, para maging pagkain nagbibigay buhay. Puri-puri ka Diyos sa
mula sa bukas ng uba sa buwan ng pagulong alat na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ating pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghatihatian niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Ryan na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at hidiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at tugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang final blessing, we will do the blessing for all the fathers na nandito sa ating pagdiriwang. But this time, maybe you can just remain in your seats. I will say the prayer of blessing, and then we will do the final blessing. I invite all the fathers to bow their heads for the blessing. God, our Father, in your wisdom and love, you made all things. Bless these men that they may be strengthened as Christian fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect. We ask this through Christ our Lord. Amen. Happy Father's Day. Congratulations. Maraming salamat mga tatay sa iyong presensya at pagmamahal sa iyong pamilya. Ang Diocese ng Chalancano ay tapos-puso nagpapasalamat sa ITNI at Docomo Pacific sa pagsasimpapawid ng banal na misa. Ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Facebook Live at Cable TV broadcast ay naglalayong maabot ang mga matatanda, may sakit at iba pang mananampalataya na sa anumang kadahilanan ay hindi makadalo sa piging ng Panginoon. Muli po sa ITNI at Docomo Pacific, maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.